Sa gitna ng pagdadalamhati sa pagpanaw ng kanyang anak na si Private First Class Anthony Libuon, binalikan ng inang si Maribel Libuon ang makulay ngunit mapait na kasaysayan ng kanilang pagsisikap upang makaahon sa hirap. Sa isang eksklusibong panayam, emosyonal na isinalaysay ni Maribel ang mga panahon na silang dalawa lamang ang magkatuwang sa buhay, kung saan tiniis nila ang lahat ng kakulangan makamit lamang ang pangarap ng anak na maging isang sundalo. Ayon sa ina, ang kanyang anak na si Kerker ang nagsilbi niyang lakas at pag-asa sa loob ng maraming taon ng pakikipagsapalaran. Ibinahagi ni Maribel na ang pagpasok ni Anthony sa serbisyo ay itinuring nilang tagumpay laban sa kahirapan. Ngunit ang ligayang ito ay nauwi sa isang malagim na trahedya sa Basilan. Sariwa pa sa kanyang alaala ang kanilang huling pag-uusap bago ang insidente, kung saan puno pa sila ng plano para sa kinabukasan. Anya, masakit isipin na sa panahong nakakamit na nila ang bunga ng kanilang mga sakripisyo ay doon pa kinuha ang buhay ng kanyang anak. Sa kasalukuyan, hindi matanggap ng ina na ang anak na kanyang itinaguyod ng mag-isa ay umuwi na lamang sa loob ng kabaong. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala sa bigat ng sakripisyo ng mga pamilya ng mga sundalo na nagmumula sa hirap at tanging hangad lamang ay mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Inaasahan na ang kabayanihan ni Private First Class Libuon ay hindi malilimutan habang ang kanyang ina ay nananatiling matatag sa paghiling ng katarungan. Ang kwento ng kanilang pagsisikap ay mananatiling inspirasyon sa kabila ng madilim na kabanatang ito ng kanilang buhay. Sa malipat pagid ko, sir. Wala nagali ko bata, manawag ko sa cellphone. Wala nagali siya. Matawag ko, sir, sa video call. Kita ko naaya naman gali. Nagalipat ko, sir, nga wala nagali siya. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.